Magandang araw sa inyong lahat, sa ating lahat. Ngayon ay panglimang episode na tayo. At bago tayo magsimula, gusto ko lang i-announce sa inyo na ang episode weekly ay mapapanood na every Sunday 12 noon. So dati ay alas 7 ng gabi ng Sunday, pero ngayon ay mas maaga natin mapapanood ang ating series. Linggo, 12 noon, local time. Kaya mas maaga tayong matutulog. Matutulog tayo ng may baon. Kaya kung ikaw ay bago sa channel na to, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-share sa inyong mga kakilala o pamilya dahil ang episode natin ngayong araw ay napakahalaga. Dahil lahat ng tao ay hindi exempted sa ating topic ngayong linggo. Kaya sisimulan na natin ang ating topic ngayong araw. Panglimang episode na tayo at ang ating pamagat ng ating episode, Why Small Money Habits Matter More Than Big Money Wins. O, diba? O, lahat tayo kumikita. Lahat tayo gumagasta ng pera, bata o matanda. Kaya kailangan natin malaman ano yung 7 rason na kailangan natin gawin. Maraming tao ang naghihintay ng malaking pera. Bonus, promotion, big breaks para masabing makakaipon o makakapagsimula na sa pagbuo ng yaman. Pero sa totoo lang, hindi malaking kita ang unang sikreto para makapagsimula. Unang sikreto sa financial freedom, kundi ang maliliit na money habits na paulit mong ginagawa araw-araw. Bakit? Dahil kahit makakakuha ka ng malaking pera, kung wala kang disiplina, mauubos din ito. Pero kung matatag ang small habits mo, kahit maliit ang pumapasok, lalaki rin ang bunga sa tamang panahon. Kaya lagi kong sinasabi, kung ano yung ginagawa mo, hindi yan nag-e-effect agad-agad. Minsan, nag-e-effect yan ilang buwan, ilang taon, o ilang taon pa. Ang kailangan i-google, ang kailangan gamitin para makamit mo yung gusto mo. Lahat ng mga bagay, pag-iipon at pag-aaral o self-improvement, hindi kailangan ng massive effort. Dati, sabi ko massive effort. Pero ngayon, hindi pala. Dapat consistency. Na kahit maliit, basta araw-araw. Kasi kung hintayin mo na magsimula ka kapag ready ka na, may malaking income ka na, hindi yon, malabo yon na pwedeng mangyari. Dahil ako'y naniniwala na kahit kaunti lang, maliit lang, basta araw-araw mong ginagawa, hindi mo mapipigilan yan. Lalaki at lalaki yan pagdating ng araw. Minsan, yung iba, laging tinatamad, laging sinasabi na bukas na, kapag ready na, kasi iniisip nila, maliit lang to kasi kaya walang gana magsimula. Marami ang tumitigil.
Marami ang tumitigil sa kanilang mga pangarap. Kaya marami rin ang hindi natutupad dahil sa mindset na maliit lang to. Kapag ready na ako, kapag may time na ako, kapag may tamang income na ako magsisimula. Which is hindi ganun kadali. Mahirap magsimula, dapat pilitin araw-araw kahit maliit na hakbang. Narito ang 7 na rason bakit mas mahalaga ang small money habits kaysa big money wins. Una, consistency builds discipline. Kahit maliit basta tuloy-tuloy ay magiging ugali at lifestyle ang pag-iipon. Kailangan talaga ng disiplina. Kailangan yung disiplina ay araw-araw para gumamot. 'Di ba? Parang kahoy lang, 'di ba? Makikita mo yung kahoy kapag itinanim ay araw-araw gumagamot. So ganon yung mga ginagawa natin sa buhay. Ganon yung mga choices natin sa buhay. So ganon din ang pag-iipon. Kung ano yung araw-araw natin ginagawa sa ating buhay, yun din ang araw-araw gumagamot at lumalaki. Kaya be careful kung ano yung mga choices mo. Kasi kapag masama yung ginagawa mo, araw-araw din lalaki yung kasamaan na ginawa mo. So be careful on what you plan, what is your habits daily. Kasi kung ano yung pinifeed mo, ano yung ginagawa mo araw-araw, yun din ang gagamot at magkakaroon ng malaking impact. So, yung question, yung impact ba yun ay good impact or bad impact? Kaya isipin mo muna yung mga ginagawa mo kung ito ba ay mapapakinabangan mo in the long run. Laging aware, laging i-review ang sarili kung tama pa ba yung choices, tama pa ba yung habit mo everyday. Pangalawa, small wins motivate you. Nakaka-inspire makita ang unti-unti paglaki ng savings mo bilang isang proof na kaya mo pala. Ito ay totoo. Kasi kapag wala kang nasimulan at wala kang nakikita na result sa mga ginagawa mo, ay hindi ka ma-motivate, hindi ka gaganahan magtrabaho. Kasi iniisip mo na, ay, trabaho ng trabaho, wala namang resulta. E paano magkakaroon ng resulta kung hindi mo sinimulan na mag-ipon sa maliliit na amount? So para magkaroon ka ng energy everyday, magtrabaho at magkaroon ka ng purpose at magkaroon ka ng motivation or ano pa ba yung pampalakas, kailangan mo pilitin na makapagsimula na mag-ipon para magkaroon ka ng disiplina at rason na para dagdagan, para dumami. Pangatlo, habits outlast one time. Ang malaking pera ay one-time event. Pero ang habit ay panghabang buhay mo na puhunan. Yung minsan iniisip mo na, magsisimula na ako mag-ipon kapag matanggap ko na yung bonus ko. Kasi pag bonus ay malaki ang matatanggap. Bonus plus salary, di ba? So, malaki talaga ang matatanggap. Minsan, ay hindi na mangyayari.
hindi na matutupad yung plano mo na kapag matanggap mo yung bonus mo, ay magsisimula ka na mag-ipon o magnegosyo. Kasi baka hindi mo pa nga natanggap pero nakautang ka na. 'Di ba? Kapag natanggap na yung malaking pera, kapag nakahawak na ng pera, nakakalimutan na natin yung plano at paglalaanan. Kasi iniisip na kung saan pupunta, anong bibilhin, anong kakainin, saan magta-travel, sinong bibigyan, magkano ang bibigay kay ano, magkano ang itutulong kay ano. So makakalimutan na yung pagtabi. Samantala, ang pagtabi ay isang security, ay isang umbrella mo na kapag umulan, hindi ka matatamaan ng ulan kasi may protection ka, may payong ka. So yun yung payong mo, yung pag-iipon, araw-araw na kahit maliit lamang. Minsan, hindi nare-realize ng iba. Kasi kapag nakahawak na ng malaking pera, wala na. Yung moment lang na nakahawak ng pera ang kung saan nakafocus. Pero nakalimutan na yung magsimula na mag-ipon, magtabi. Kadalasan talaga ay nauubos agad ang pera. Isang araw lang dumaan sa kamay, wala nang natira. Kasi hindi priority ang pagtabi. Mas priority ang gumastos. Pang-apat, protection against financial shocks. Kahit maliit sa simula, kung consistent, ay nagiging emergency caution na hindi mo kailangan umutang. So yun nga, dapat magtabi para sa proteksyon. Magkasakit, knock on wood, o pansamantala na walang trabaho, magagamit mo yung naitabi. So, protection mo, yung itinabi mo para sa financial crisis. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mundo. Baka nakunwod, magkaroon ng gera, magkaroon ng mga calamity, gaya noong pandemic, di ba? So, yung naitabi mo araw-araw, kahit maliit lang, ay yun ang magiging umbrella mo na kung magkaroon ng mga hindi inaasahang event sa buhay, yung naitabi, yun ang madudukot. 5, shifts your money mindset. Kung matuto kang magpahalaga ng bawat sentavo, peso, ibig sabihin, kaya mo rin mag-handle ng mga malalaking amounts. Kung maliit pa nga lang, ay pinapahalagaan mo, paano na lang kaya kung malaki na? Kung malaki na, syempre, takot ka nang mawala ito. Paano hindi ka matatakot na mawala? Yan ang bubuhay sa'yo. Yan ang sasalo sa'yo. Kapag merong mangyari sa'yo. Kapag mawala ng trabaho, yun ang sasalo sa'yo. Minsan, yung iba, excuses na lang na hindi madadala sa, hindi madadala sa libingan ng pera. Bakit? Sino bang nagdala? May nagdala na ba? Di ba wala? Never pa yun nangyari. Excuses lang nila yun. Ang importante guys, kapag kumita ka ng income, ay galing sa malinis na paraan. Ay galing sa reward. Kumbaga, natulungan mo yung tao, na-offer mo yung skills mo, at nagkaroon ka ng reward, at yung reward mo ay money. So, galing yun sa malinis na paraan.
Kaya hindi masama magkaroon ng pera. Hindi masama na magkaroon ng maraming pera. Dahil ang masama, ang totoong masama, yung ginagamit mo ang isang tao, nagnakaw ka, yung iasa mo, ang responsibility mo, iasa mo yung pagkain mo, mga bills mo, iasa mo sa ibang tao, sa pamilya, yun ang masama. Pero kung may pera ka at hindi ka nakaka-hassle sa ibang tao at yung income mo na yon or money mo na yon ay galing sa malinis na paraan, mas lalo kang i-bless ni God. Kasi, knock on wood, kung mamatay ka man, yung pera mo, malaking tulong yon para sa pamilya mo na naiwan. So, ayun yung tunay na bless. Kaysa naman, knock on wood, mamatay, tapos yung naiwan, nagka-problema, paano babayaran yung utang, saan kukuha ng panlibing. So, ayun yung kasalanan. Kaya huwag gamitin yung excuses na hindi madadala sa libingan ng pera. Tama naman, walang magdadala, never pa yan nangyari. Pero kung yung responsibility mo, finances mo, iasa mo sa iba, kasalanan yun. Pang-anim, compounding effect. So, nag-a-add daw. Kapag naiipon o kapag pinagsama-sama ang maliliit na ipon, interest o investment, mas mabilis lumago kaysa pera na isang bagsakan pero mabilis naman mauubos. 'Di ba? So yun nga nasabi ko nga kanina na yung about sa bonus, 'di ba, pag natanggap na ang laki pero nakakalimutan na, ang bilis maubos, 'di ba? Pero kung nagkaroon ka ng discipline, katanggap mo nung income mo ay una, tanggalin mo, una mong kunin ay yung itatabi mo. So yun dapat ang pinaka-importante na una kunin sa income mo ay yung itatabi mo. Dahil yun ang practical ways na paraan. Sa atin, kadalasan sa Filipino, inuuna kunin yung pambayad, ganito, ganyan, ganyan. Tapos kung may matitira, yun na ang iipunin. Tapos, iipunin in the next week, next month, gagamitin na naman. So, wala nang long term. Pag may income, kahit maliit, i-divide mo rin into maliliit na purposes. Una, tanggalin yung ipon na para sa long term. Pangalawa, para sa mga short term. At pangatlo, syempre sa mga pagkain na bills. Yun naman dapat talaga. Kaso, hindi na naging realistic dahil sa bawat pamilya, kahit ang dami-dami na, pero isa lang yung kumikita. Kaya, malaking dagok yun sa isang pamilya kung isa lang ang kumikita at maraming umaasa. Pangpito, you can gain control over your life. Kapag alam mo paano mag-control, hindi ka na basta-basta nadadala ng gastos o tukso dahil ikaw mismo ang may hawak ng direksyon ng pera mo. Hindi mo kailangan ng ibang tao na hawakan yung pera mo dahil na-master mo na how to handle your cash flow. Kung paano mo i-control yung buhay mo, yung habits mo, ganun din how to control your finances. Ang tanong, Gina, paano naman ma-achieve yung 7 reasons? Huwag mag-alala. Narito ang 5 technique paano ma-achieve. Una, start with the 50 pesos rule. Kahit maliit lang, mag-ipon ka ng fixed amount. Halimbawa, 50 pesos per day or 300 per week. Hindi lalaki agad.
Pero sa consistency, magiging emergency fund o starter saving mo ito. Kung hindi kaya ng 50 per day, edi 100 per week. So yung 100 pesos per week ay napakalaking amount na yun sa isang taon. Pangalawa, track every peso. Hindi kailangan complicated. Hindi kailangan may pinag-aralan ka. Isang notebook lang o budgeting app lang. Isulat kung saan napupunta ang pera mo. Awareness is the first step para makita mo kung saan ka laging nauubusan. Para mabigyan mo ng solusyon. Hindi natin kailangan magkaroon ng degree. Dahil lahat tayo alam na alam kung paano magbilang ng pera. Kahit nga hindi marunong magbasa at sumulat, pero pagdating sa pera, ang talino magbilang. Di ba? Pangatlo, automate your savings. Kung may online banking ka, set automate transfer to savings account kada sweldo. Para kahit hindi mo napansinin, lumalaki siya ng kusa. At ang mindset dapat, save first before spending. So yun nga, na-mention ko kanina na kapag may income, unahin muna yung umbrella mo. Unahin muna tanggalin yung protection mo para hindi ka mauubusan agad. Para hindi ka makaabala sa mga kapatid mo, sa magulang mo, sa kaibigan na umutang. Kasi si kaibigan, si kapatid, si magulang ay kailangan din nila ng pera. Kaya ikaw, be responsible. Responsibility natin na magkaroon ng protection para hindi tayo makahassle o makapagbigay ng problema sa ating pamilya. Pang-apat, cut small leaks. Minsan, hindi big purchases ang nagpapabigat sa atin, kundi ang mga small daily gastos. Milk tea, coffee, delivery, impulse buying, bisyo, inom, sigarilyo. Diba? Kain doon, kain dito. Ngayon, kapag tanggalin mo ang 2 o 3 sa isang linggo, may dagdag ipon ka na agad. Dapat tanggalin mo yung mga hindi importante na gastusin. Tanggalin mo yung smoking, pag-iinom, yung coffee, milk tea, okay lang yun. Kahit once a month. Wag lang daily. So, kailangan mo i-review how you spend your money, kung saan napupunta, para hindi ka mauubusan agad. Kasi kapag maubusan yan, ikaw din ang magsasuffer. Ikaw ang magsasuffer at pwede rin magsuffer yung family mo. Kasi yung wala na silang ibang pera, uutangin mo pa, hihiramin mo pa, paano na sila? Paano na yung kakainin nila? Kung ipapahiram pa sa'yo, di ba? Sagabal lang sa ibang tao dahil lang sa mga maling spending habits mo. Pang-5, practice mindful spending. Bago bumili, tanungin ang sarili, need or want? Makakatulong ba ito long term? Hindi ibig sabihin na bawal mag-enjoy. Pero, learn to spend with intention. Dahil hindi lang trip mo sa moment. Yes, kumikita tayo para mag-enjoy, para deserve natin. Pero, hindi ibig sabihin
na yung pera na pinaghirapan natin ay ilalagay natin doon sa mga bisyo. Kaya nga tayo nagtatrabaho para makaipon, para ma-enjoy natin yung ating pagstay dito sa mundo, para hindi tayo makapagbigay ng pressure sa ibang tao, hindi makapagbigay ng pressure sa kakilala, kaibigan. Tandaan, hindi mo kailangan maging milyonaryo para masabi na magaling ka sa pera. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa maliliit, simple, at paulit-ulit na hakbang. So, ang bottom line natin dito, financial freedom, financial peace doesn't happen in one jackpot or sudden big money. It grows from small, steady habits, unrealistic habits na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento dahil ang kahirapan ay hindi dapat maging hatol, kundi isang hamon. Ang pinakamahalagang hakbang ay edukasyon at mindset shift. Narito ang 3 solusyon paano ma-divert from dating ugali to new ugali, bata ka man o matanda. Una, edukasyon. Hindi laging nangangahulugan ng mamahaling paaralan. May mga libreng resources gaya nito. Itong episode natin ngayon, libre ko ibinahagi sa inyo. Kaya lang minsan yung mga tao ayaw sa libreng self-education, pero mahilig magpalibre ng pera. Diba? Ikaw rin ba napansin mo? Diba? May mga tao na ayaw sa libreng education, parang minamaliit lang. Pwede ka mag-aral, online learning. Huwag maliitin ang online learning dahil high-tech na tayo. Kahit nasa ibang bansa pa, yung headquarter, kung saan yung ino-offer yung learning, at nandito ka sa Pilipinas, pwede kang matuto. Siyempre, mga aklat na pwedeng daan na magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Magbasa. Bumili ng aklat, hindi naman mabigat yung 300, hindi naman mabigat yung 500. Kasi yung 500 pesos, ang dami mo nang matututunan. At sino naman ang nagsabi na hindi mabibili ang learning? Mabibili ang learning by buying books, di ba? Siyempre, wala namang magbibigay sa'yo ng libro kung hindi ka magkusa na bumili. Karamihan ng mga successful people ay galing sila sa pag-i-invest ng aklat. Kaya ikaw, kung gusto mo rin mabago ang iyong pananaw sa buhay, madagdagan at makawala sa sitwasyon na ayaw mo, simulan mo na ngayon magbasa ng libro. Ayan, marami tayong libro dito. So, yung 2 ay sinulat ko yan. Think Wealthy, Turn Your Dream into Reality. So, ayan yung first na na-publish ko na book. Yung first na related sa aking life, sa storya ng life ko. At syempre, si Crying into the Sky ay nabuo yan nung mga moment na mag-give up na ako. Yung mga moment na down talaga ako. Nabuo si Crying into the Sky, Learning to Soar Again. Kaya ikaw, kung napakinggan mo ang episode na to, na nasa tamang oras ka ngayon para mabago ang buhay mo, kaya ka nanood sa episode na to.
At masayang masaya ako para sa'yo. Kaya sana huwag kang tumigil na i-improve yung sarili mo. Alam ko nandito ka para makawala ka sa sitwasyon mo ngayon na ayaw mo. Deserve mo mabago ang iyong buhay. Simulan mo na sa mga free learning, free education. Hindi mo na kailangan magpunta sa school. Self-education. Kung gusto mo lang ng isang skills, aralin mo. Digital na tayo ngayon, high-tech na. Kaya huwag kang panghinaan ng loob na humakbang. So, yun, ang mga kabataan ay kailangan ma-expose sa kaalaman na lampas sa kanilang nakagisnang mundo. Kaya sa mga kabataan dyan o kayo may mga anak, yun, dapat wag magstay sa isang comfort zone. Halimbawa, yung comfort zone mo ngayon, matulog, maglaro, online games. So, anong matutunan mo sa online games? Mamaya, matatapos, barkada. Ang tanong, yung barkada mo ba ay makakatulong sa growth mo? Mga bata, kabataan, at magulang, be a learner. Kung nakapag-graduate ka na ng college, ang formal education ay hindi sapat dahil kung may formal education, dapat sa life may education din tayo. Kaya dapat priority rin natin yung life education. Life education, how to grow, self-improvement, paano mo ma-handle yung struggle mo, paano ka magkaroon ng patience. Pangalawa, pagpili ng environment. Kahit mahirap, pwedeng humanap ng bagong kaibigan, bagong mentor, o mga taong magbibigay ng inspirasyon. Minsan, isang mabuting halimbawa lang ang kailangan upang makita na ang isang kabataan na may iba pang daan para makamit ang gusto mangyari sa buhay, ang new version of you. Pangatlo, pag-shift ng mindset. Kailangang matutunan ng kabataan at ng pamilya na ang kahirapan ay sitwasyon lamang, hindi kapalaran. So yun, hindi pala kapalaran ang pagiging mahirap. Sitwasyon lang pala yun. Kapag natutunan nilang makita ang kakulangan bilang puwang na pwedeng punuan at ang hirap bilang aral, doon magsisimula ang panibago o pagbabago. Kasi habang hindi nare-realize ng isang tao, ng isang bata, ang kahirapan, ay walang rason para magpursige. Yung mga tao na nakadecide na ngayon na humakbang, piliin yung kanilang pangarap, sila yung mga tao na na-realize na nila na walang ibang tao ang magtatrabaho para sa pangarap at paglago ng buhay, kundi sarili lamang. Ang kahirapan ay hindi wakas ng kwento, kundi simula ng isang matibay na paglalakbay. Isang tao lang sa pamilya ang kailangang pumili na putulin ang lumang siklo. Sa kanyang tapang at disiplina, pwedeng magsimula ang panibagong kwento ng pag-ahon ng buong pamilya. Sa bawat pamilya, kayo nanonood ngayon, tingnan mo ang pamilya mo kung anong nangyayari. Kung nakita mo na may problema
may kulang. At sino ang tao na yon? Ikaw. Ikaw na nakikinig ang kailangan ng pamilya mo na magkaroon ng panibagong buhay. Ikaw na nandito ka, nanunood, nakikinig. Dahil yun ang gusto mo na makahaon. Kaya kahit mahirap, wag na wag kang tumigil. Dahil ang hirap na journey ay paris yan ng success. Kung sa kalsada pa, yung sa kabilang side ng kalsada ay success at yung sa kabila ng kalsada ay struggles. Kaya ang struggles at success ay paris yan sila. Kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon dahil you choose to work on your dreams, yourself, kahit gaano kalunli yung journey mo ngayon, wag na wag kang panghinaan ng loob. Dahil ako'y naniniwala, kayang-kaya mo marating ang mga pangarap mo sa buhay. Wala, grabe, naiiyak ako. Sana, and I hope, meron kang natututunan dito sa episode na to. Sana i-apply mo yung mga napakinggan mo dito sa episode na to, na mas mahalaga ang small wins. Sana, isa ka doon na pumutol sa kahirapan ng iyong pamilya. Makita ka nila na progressive, I'm sure, yung mga kapatid mo, mga pamangkin, ikaw yung magiging salamin nila. At sasabihin nila, kinaya mo, meaning, kaya nila. Isang pamilya, kailangan ng isang leader. Pag nakita nila yung isang leader na kahit walang pumili sa kanya, pero siya yung pumili sa kanyang sarili na maging leader, marami ang mai-inspire sa'yo kung isa ka doon. Lalong-lalo na ang pamilya mo. Salamat sa inyong pakikinig, salamat sa inyong subaybay sa episode na to. Magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Paalala, bawat linggo mapapanood ang episode natin 12 noon every Sunday. Thank you so much.